Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng 361 Degree AG4. Pang-apat na sapatos ni Aaron Gordon sa 361. Napaka-hype po nito. Marami nag-request nito araw-araw sa akin. Ito na guys, i-review na natin ito. Huwag na natin patagalin. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Guys, ito ang mainline shoes ni Aaron Gordon. No? Titingnan ninyo, napakaganda naman talaga. Napakaganda actually ng shape. Gustong-gusto ko yung shape. Unique yung itsura niya. Mid-cut po ito. Na usually yun yung ginagamit ni Aaron Gordon. And marami pang colorway. Ito nga lang yung parang pinaka-nagustuhan ko, no? Pink, violet, and puro reflector. Tinatawag po itong reflection colorway. Ayan, nandito sa likod. Gumamit po ito ng Quick Coat Tech. Ayan, Quick Coat Tech. Meron din po itong sore plate, no? Na bagong technology. Ngayon ko lang to nakita, no? Meron din po itong mga TPU plate, no, sa side na tinatawag nilang quick balance, no? Ayan, yung etiketa niya, quick balance. Meron din po itong sa lacing system niya na tinatawag na quick lock, no? Ito po, itong TPU piece dito. And sa kanyang heel counter, ito po yung 3+ cage. So, kung titignan talaga guys, ginampak naman nila ito ng technology. So, bibigyan po natin ito ng mataas na score na 9.5 out of 10 sa aesthetic and material. Almost perfect na po. Hindi ko lang na perfect kasi nag-inarte na naman ako dahil dito, hindi po kasi siya carbon fiber, no? Pero okay naman. No, mamaya pag-uusapan natin yan. Bakit ko pa rin nasabing panalo pa rin kahit hindi carbon fiber. Pero punta muna tayo sa traction and outsole. Meron po siyang solid rubber outsole na meron parang mga kakaibang herringbone pattern. Kakaibang herringbone pattern kasi sa bawat in-betweens o sa gitna ng mga pattern, meron pa bilog-bilog. Ayan, may bilog-bilog. No, napaka-squeaky nito. High-pitch sound, consistent. No, maingay po talaga siya sa court. And kahit outdoor court, actually okay to. Matigas pa rin po yung rubber niya. Okay, pero po ulitin ko, hindi great. Medyo malambot pa rin siya, unlike ng mga Rubestech na nilalagay nila sa DVD1, sa kanilang Supernova 1 Pro, no? Sana ginamit din dito. Kaya feeling ko talaga magkakaroon to ng Pro version na ilalagay na nila lahat. I-Rubestech nila, ika-carbon fiber nila to. Abangan natin yan, no? Pero guys, syempre, mataas pa rin ibibigay natin na score sa traction and outsole. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 pa rin sa traction and outsole. Kaya lang hindi na perfect kasi nga, though pwede siya pang outdoor, hindi siya best for outdoor. Hindi siya pang matagalan sa outdoor. Next, punta na tayo sa safety and support na for me, no, ito yung pinaka-strong point niya. Ito kasi, uppers pa lang po. Itong uppers pa lang na mono yarn. Actually, no, mono yarn to. Tinatawag nila itong TPU plus TPEE Woven Zen. Tingnan nyo naman guys, very supportive. Titingnan nyo pa lang, para siyang the same din sa Supernova. Nilalagay po nila ito sa kanilang mga mainline, mga premium na shoes, yung ganitong technology. No, kasi very supportive siya. Sinasabi ko nga, uppers pa lang, ulam na. Hindi, wow. No, kahit wala na yung iba, wala na yung TPU plate, parang very supportive na. Kaso lang, hindi nga na-satisfy sa magandang uppers itong AG4. Kasi marami pa po siyang infusing. Ayan, infusing. So kahit mag-toe drag kayo, durable to. And kahit po tumama dyan sa pressure points na yan, yung paa ninyo, talaga namang supported kayo. Kung mapapansin nyo nga dito, no, parang may extra layering na ginamit. No, parang may pa-zigzag, ay parang may pa-coil effect dito, no. Para, yun nga, kahit tumama dyan yung paa ninyo, yung toes ninyo, supported po. Hanggang sa likod po, yung kanya mga infusing. Ito po, marami ring infusing sa medial part. Meron po tayong tinatawag na quick lock, no? Napakaganda po, kaya napakaganda ng lacing system na to, no? Kasi pag hinigpitan mo,
yung lacing mo, yung sintas mo, talaga mararamdaman mo yung lockdown. Napakaganda po. Iba po talaga yung pakiramdam. Promise guys. Parang kahit mid-cut siya, para ka nang naka-high cut. Parang very supportive po sa loob. Dahil nga, meron pang ganito guys. Kinatawag nila itong quick balance. Yan, quick balance. Ito po yan, no? Itong logo ni AG, ni Aaron Gordon, na extended, umaabot hanggang dito, no? Sa toe area. Yan, hanggang dito. Dito nag-uumpisa. Ayan, nakalagay nga quick balance dito. Ayan. Nice. Plus pa, yung arc support nito, no? So, sa mga flat-footed natin, mga ka-bowlers dyan, bagay na bagay to sa'yo. Plus, nga, yung sore plate, no? Tinatawag lang sore plate, umaangat po. Para po siyang pa-letter X. No? Umaabot po siya dito. So, may torsion support din. Hindi basta-basta matatapilo kayo dyan. May twisting support po. So, isa pang iwas tapilok na technology, no? Kung titingnan ninyo, napakalapad, no? Nung kanyang outrigger. So, hindi kayo basta-basta mag-roll yung paa ninyo dito. Plus nga, napakaganda ng heel counter niya, guys. Dahil dito sa logo na to, o dahil sa quick balance, and dahil sa 3+ caging nila, itong technology na yan. So, napaka-rigid dito, napaka-supportive ng heel counter na for me, very perfect po talaga. Very na perfect pa. Na perfect po talaga yung heel counter nitong AG4. Very important to, lagi kong inuulit, lagi kong sinasabi, na very important ito kasi kung masyadong malambot yung iyong heel counter ng sapatos mo, malaki po yung risk na matapilok kayo. Very supportive, yet very comfortable po talaga to, no? Iskoran ko na muna, no? Safety and support, 10 out of 10 po tayo dito. Perfect po talaga. Kahit pa hindi ito carbon fiber, okay lang sa akin kasi it gets the job done. Ramdam na ramdam yung torsion support. And parang mas magaan to sa carbon fiber. Susunod na tayo sa comfort kasi sinabi ko nga, yung heel counter niya, very comfortable, perfect nga ang heel counter niya. So pag-usapan na natin, umpisahan na natin sa heel counter itong fit and comfort natin. Kasi tingnan nyo naman guys, parang may dilang nakalabas. Napakalambot po talaga. Very padded po siya. Ayan. Hanggang sa loob po, padded. Yung tang niya rin, makapal din yung padding. Okay din, sufficient. Hindi sobrang kapal, pero okay pa rin. Sufficient din yung padding all throughout. Pantay na pantay lahat na padded po siya. And step-in comfort, syempre naman, sinasabi ko, no, pag ito ang ginamit talaga, itong Quick-O-Tech foam ang ginamit, maganda po talaga fit and comfort. Para siyang mala boost ng Adidas eh. And very mobile din yung paa mo dito kasi mid-cut lang naman siya. Parang low-cut to mid-cut to. So makakagalaw ng maayos kahit mga volleyball players, badminton players, pwede to. Marami rin pong 4-foot flex. So, kung naglalakad-lakad ka, okay lang. O, tingnan nyo naman. Ganda, ang ganda, guys. Napaka-comfortable po talaga. Maganda rin yung heel-to-toe transition nito kasi may arc. Isa sa mga pinaka-versatile na sapatos na nakita ko. Pero, guys, ito, tricky to. Nasa fit na tayo, no? Euro 45 po ang ko. True to size. Napakasarap po ng pakiramdam. Kung normal foot lang kayo, kung narrow, okay na okay kayo dito. True to size po kayo. Pero pag wide foot po, I suggest mag one size up kayo, no? Or 0.5 or one size up kayo. Kasi hindi po to mag-e-expand. Tingnan nyo, may infusing. And itong uppers na to, hindi na po to nag-e-expand. Very supportive talaga siya. Very intact. Pero sa akin, na medyo narrow, parang normal size yung paa ko, napakaganda po nito. Kasi may space pa po siya para sa pagbagsak, para sa pag-spread ng mga daliri ko, which is safer, which is healthier sa aking paa, sa tuhod ko, no? Yun po ang tamang pag-absorb ng impact ng ating mga paa. Pero hindi po sobrang wide siya, ha? And ang ganda rin ng fit dito, no? Kasi hindi naro-roll yung paa. Meron kasing sobrang luwag yung dito sa toe area. Ito talaga napakaganda. Bibigyan natin ng mataas na score talaga. 10 out of 10 na naman po tayo dito. Kasi talaga, padded siya all throughout and napakalambot po nito. Napakalambot. Mala Adidas Boost nga. Next, punta na tayo sa breathability. So yun, napaka-breathable naman kasi nito talaga na material na to. Pero hindi siya kasing breathable nung Supernova 1.
Pero may pumapasok pa rin naman na hangin. Kasi kahit enclosed naman talaga siya, parang sobrang intact niya, okay pa rin yung breathability. Pero, hindi po great. Okay? Sakto, panalo na. For me, enough na. No? So, bibigyan po natin siya sa breathability ng 8 out of 10. Sana lang kasi ito, no, ginawa pa nilang breathable area, kaso lang napakarami talaga infusing. Parang sobra nilang prioritize talaga yung support. Next, punta na tayo sa cushioning. Ito ang isa sa mga pinaka-focus niya kasi nga, kakasabi ko palang matalon si Aaron Gordon. So, gumamit po ito ng Quick-Co Tech, no, na foam. Ito po yan, Quick-Co Tech, na yun nga, premium foam nila, main foam nila, na nilalagay nila sa mga pinakamamahal, pinaka-high-tech nilang sapatos. No, tinatawag itong Carbon Critical Foam. Yan. And guys, sinabi rin sa akin ng 361 na itong foam nilang to is greener option. Less daw po kasi yung carbon emission sa pag-create ng ganitong midsole or ganitong cushioning setup na ginagawa nila. Ito. No? Kumbaga earth friendly po talaga yung foam nila. 'Di ba? Nakakatulong pa tayo sa earth pag sinuportahan din natin yung pag-create ng ganitong mga foam. Wow naman! Wow! Wow! And hindi lang yun guys, no? Napakaganda kasi ng impact protection talaga ng ganitong foam. Parang kapantay to for me, no, nung Nitro Edge foam or parang mas lamang pa to sa Bounce. So, yun ang kagandahan nito, impact protection, maganda rin talaga. Aaron Gordon shoes di ba? Plus kasi meron siyang sore plate na syempre may tulong sa Bounce. Actually, kung iisipin nyo, coach, bakit may pa ganito? Ito yung tinatawag nila, ito yung parang dent, yung parang uka. Ito yung tinatawag nilang soaring area. In-explain din nila dito, no, pwede nyong basahin, na parang yung dent na yan kasi, or tinatawag nilang launch area, para mas malakas yung bounce. Para mas malakas yung energy return. So nice, totoo naman, nararamdaman ko po talaga yung soaring plate. So very bouncy, very responsive din to. Low to the ground actually siya. Almost the same po talaga siya ng Supernova. Parang nagkakaubusan nga kagad, guys. So lalo na ngayon 9.9. Nako, mga big sizes ubus kagad. Muntikan pa ako maubusan nito, no? So anyway, iskura na natin to. For me talaga, guys, nagiging honest lang ako. 10 out of 10 po talaga sa cushioning setup. Panalong panalo, guys. Last na tayo, price tag. Nasa medyo, pa siya, mid-tier, no, ng pricing. Nasa 6,000. Reasonable naman. Aaron Gordon shoes to So, price tag talaga, 10 out of 10. Hindi na kailangan patagalin pa yan. Kasi ginampak naman nila yung technology dito. 1 to 5, actually, pwede nito magsuot. Ganun siya kalupit. So, sinabi ko nga, maglalagay po ako ng link dyan. Legit Shopee link po yan. 361 degree po mismo. Maglalagay pa pala ako ng promo code. Ilalagay ko rin po dyan, no, para maka-discount kayo lalo sa mga subscriber ko. Maglalagay akong promo code para mas makamura kayo. Okay, maraming salamat pala sa 361 sa pagpapadala nitong sapatos na to and sa promo code, sa pa-promo sa aking mga subscriber. Thank you po 361 Basketball sa uulitin po. Pero guys, disclaimer, syempre, honest review lang naman tayo. Lagi, as usual. Yun lang naman yung hinihingi nila. Pero ang honest review ko, talaga, panalong-panalo. And, sulit po talaga. I-click nyo na yung yellow basket. Pero kung naghahanap pa kayo ng iba pang 361, sulit na sapatos, mga premium shoes na 361, ilalagay ko yung link dito. And yung bilog dito guys, pindutin nyo para makasubscribe po agad kayo and para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!